Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Unang-una sa lahat, mga alipin, mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na kanyang pinapagkalob sa atin at mga biyayang ipapagkalob pa lamang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, mga alipin ng Allah, may isang malaikat ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ito ay napakahusay magbilang mga alipin ng Allah. Kayang-kaya nitong bilangin ang mga bula sa dagat at ang mga dahon na nahuhulog sa ibabaw ng lupa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang kanyang pinagtataka, mga alipin ng Allah, ay mayroong isang bagay na kanyang hindi nabibilang na kahit anong gawin niya ay hindi niya kayang bilangin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun yung biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nabigkas na rin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na kanyang sinabi, kung inyong bibilangin ang aking pinapagkalob sa inyo, ay katotohanan na yun ay hindi niya mabilang, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun ang may bibigay natin na topiko o di na topic, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay patungkol sa mga bagay-bagay na itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukumad niya sa kabilang buhay. Na yung mga bahagi sa atin ng katawan na itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na kanyang sinabi, katotohanan na ang pandinig at ang paningin at ang puso at ang bawat isa sa lahat na nandun ay itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ng Allah. Yung mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pandinig pala at ang pandinig at ang pagtingin, lahat ng parte sa ating katawan, maski ang ating puso, ay tatanong lahat yan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan natin to ginamit, sa masama ba o sa mabuti, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, mga alipin ng Allah, simulan natin ang mga kasama sa mga kasalanan ng mga bahagi nating katawan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una ron ay kasali sa mga kasalanan ng kamay, na siya ang tulad ng pagtatraidor sa pamamagitan ng kamay na pagkuha sa isang bagay na hindi niya pagmamay-ari. Anong halimbawa nun, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan may isang tao na ito ay napakayaman o din na siya ay malaki ang kanyang pera, mga alipin ng Allah, na may isang tao na kanyang utusan na kanyang sasabihin, bibigyan kita ng ilang libong pera at ito ay sasadaka mo sa mga taong nangangailangan at walang gastos, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kanitong sasabihin, sige. At yung malaking tao naman na kanyang malaki ang kanyang pera, na kanya rin sasabihin sa tao na kanyang inutusan, ay huwag kang mag-alala dahil bibigyan din kita. At sa oras na siya ay maglalakad na kanyang ibibigay, ang ibinigay ng lalaki na yun na kanyang inutos, na binigyan kita ng pera upang isadka mo yun sa mga tao, na pagka ang kanyang ginawa ay itinago niyang iba roon, at ang iba roon ay binigay niya ay ang katotohanan na siya ay nagkadusa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagawa siya ng maling sala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinigay na bahagi para sa mga bandaraya ang napakalaking kaparusahan. Allahu Akbar. Kung ating isipin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pandaraya, ang hindi patas, ang pagkuha ng hindi karapat-dapat na kanyang kunin, ay yun ay paparusa sa atin at makikita natin yun sa kabilang buhay kung anong resulta ng ating ginagawa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay nalimbawa ng Allah na sila yung mga taong tulad ng kapag sila ay nakikipagtimbang o nakikipagkiluhan, na sila ay mga bandaraya, mga alipin ng Allah. Anong halimbawa nito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Halimbawa, may isang tao na kung saan siya ay bibili ng isang bagay, halimbawa bigas, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang sinabi, ako po ay bibili ng 3 kilong bigas.
at kanyang nakita na tama naman ang pagkilo ng bigas na yon, na yung tao na yon na siya ay nakatalikod, na yung nagbebenta naman ay kanyang babawasan kaagad, na yung kinilo niyang 3 kilo, na yun ay nabawasan, na yung bumili, hindi niya alam na yun ay nabawasan na sa oras na yun, ay yung tao na yun ay nakagawa ng napakalaking kasalanan sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi literal na mga kapatid na may matang Allah subhanahu wa ta'ala. Kailang Allah hindi nangangailangan. Hindi tulad natin mga alipin ng Allah, kung wala tayong mata ay di tayo makakakita mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawa naman, nakasali sa mga kasalanan ay yung paa natin mga alipin ng Allah. Ay tulad ng paglakad sa mga pintuan o pintuan ng hari para siraan ng isang Muslim mga alipin ng Allah. O di na ito ay kanyang patayin mga alipin ng Allah. Ang halimbawa nito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang ating maunawaan na ang halimbawa may isang Muslim na o di na may isang tao na pupunta sa isang hari sa malaki ang kanyang kapangyarihan, na kanyang sasabihan na yung tao na iyon ay siya ay masyadong pasikat sa tao, hindi na siya ay pakitang gilas mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang sisiraan yung Muslim na yon, na kanya pangutusan o sasabihan niya sa hari na yun na lang ay papatay mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa oras na yun ay nakakuha ng malaking kadustahan ang tao na yon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabi na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, huwag kayong manubok, huwag kayong mag-spy mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong magsigurado sa mga mali nating akala na yung tao na yun ay ganun mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago natin kilalanin ang isang tao, ay dapat alamin natin ang totoo niyang pagkatao mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kasali sa mga kasalanan ay ang tenga mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng halimbawa na nakikinig sa pagmumura at ang iba pa sa kanya nakasali sa haram mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng halimbawa mga alipin ng Allah, makadamihan sa ating mga katulad niya binata ay sila ay nakikinig ng mga malalaswang na kanta, mga music, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakadamihan roon ay puro mura mga alipin ng Allah. Na yun ay kasali sa malaking kasalanan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong siraan ang iba sa kanila. Nang halimbawa nun mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na may halimbawa may nag-uusap na magkaibigan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, o di na kayo ay nag-uusap at inyong pinag-uusapan ng isa sa inyo na inyong sinisiraan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay hindi ka nais o kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawain, dahil yun ay pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pang-apat mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kasali sa mga kasalanan na malaki ay ang mata mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na halimbawa ang pagtingin sa mga babae o sa babae na iba sa iyo, na intention mo na pwede mong mapangasawa, na yun ay walang problema ang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong halimbawa nito mga alipin ng Allah? Halimbawa kayo ay nakatambay sa isang daanan, hindi na halimbawa dyan sa Big Bro, kayo ay bumili ng milk tea, tas kayo ay inom, na may daraan doon na isang babae, na sabihin na natin siya ay napakaganda mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay nakita mo at ibang intention mo kundi mabuti, na yung sasabihin na o din na yung isipin na itong babae na to, kung ito kaya ay mapapangasawa ko, ito ba'y magiging mabuti sa amin o di na magiging mabuti sa aking mga anak, na yun ay walang problema mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. O di naman kung ikaw ay nakakita ng babae na ang kanyang suot ay malaswang na kadamitan, na kung ito ay nakita mo, na iyong ibaba ang iyong paningin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, para ikaw ay maiwas sa malaking kasalanan. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O Muhammad, sabihin mo sa aking mga alipin na kanilang ibaba ang kanilang mata sa ibabaw ng lupa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, pag sila nakakita ng mga kung ano-anong bagay, na kanilang ibababa ang kanilang mga mata mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panglima mga alipin ng Allah ay kasali sa mga kasalanan ng ari ay tulad ng pagsagawa ng karumal-dumal na gawain sa paggalaw ng babae na hindi halal sa iyo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah, kung ating titignan ang ating kalagayan ngayon, ay napakadaming taong ginagawa yan, nakikipagzina mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At may sa pang lugar na kung saan ito ay natatagpuan, kung saan sila ay nagsizinahan. Puro zina mga alipin ng Allah, yun yung mga tinatawag na bar o din na club at iba pa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Napakadaming tao na nagsasagawa ng zina, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo nabilang sa kanila, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsizina ay ito ay napakalaking kasalanan sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ingatan nyo ang inyong hari, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga yung ari ng lalaki o din ng babae na kanilang ingatan upang sila ay makapasok sa paraiso, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ikaw ay nagzina, mga alipin ng Allah, ito rin ay babalik sa iyo. Halimbawa, ikaw ay nagzina ng isang babae, ikaw ay humalik o din na ginalaw mo ang babae na iyon, ay maaaring pwedeng bumalik sa iyo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tadino tudan, para ka lang umutang, mga alipin ng Allah. Yun ay babalik sa iyo. Halimbawa, hinalikan mo yung babae, na balang araw pwedeng bumalik yun sa nanay mo o sa kapatid mong babae o di sa magiging asawa mo o di na sa anak mo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagzizina, yan ang pinakamalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong isang sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, "O Muhammad, o sugo ng Allah, ako ay gusto kong magzina." At sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, gusto mo magzina? Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na gusto mo bang magzina? Na sinabi ng Nabi, bakit gusto mo bang mazinahan ang iyong pamilya? Kumbaga ang iyong anak o di ang asawa o di ang iyong ina. Na sinabi ng sahaba, o sugo ng Allah, na hindi na ako magzizina, hindi ako magzizina, sinabi ng sahaba sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayun, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi pa ng Allah sa Quran, la taqrabuz zina. Layuan natin ang karumal-dumal na gawain, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang masamang gawain, kung ito ay ating matitiis na hindi natin gawin, ayun ay papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yawmul qiyamah, sa kabilang buhay, ng mas maganda at malaki pa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kasali pa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang aliwat, ang paggalaw ng lalaki sa katulad niyang lalaki, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, sa madaling salita, mga bakla, mga kapatid ko sa agama ng Islam. Sa panahon ni Lot, yung propeta Lot, na nung panahon niya, ay yung mga kanyang tauhan, ay sila na mismo ang naghahasawan, mismo sa tabi ng kalsada o sa labas ng bahay, ay kanilang nilalive na sila ay naghahasawan, nagbibigayan sila ng pagmamahal sa isa't isa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang ngayon, sa panahon natin ngayon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakikita mo pa rin ang ganyang gawain, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, na sinabi niya, 3 klaseng tao ang hindi tatanggapin ang pagsyahadat nila. Yun yung sinasabing, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Na pag yung tao na yun, na kanya sinabi ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakasama rin yung mga bakla na sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, warwakibu warmarkubu, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kung yung mga tao na iyon ay hindi sila nakapagtaubat, na sa kabilang buhay, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang mga wangis, ang muka ay papalitan sa kabilang buhay, na sila ay magiging baboy ang kanilang mga muka, mga alipin ng Allah. Allahu Akbar. At ang pinakahuli doon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang pinakamalaking kasalanan sa mga bahagi ng katawan ay yung hindi pagsunod sa ating mga magulang, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ating papansinin sa panahon natin ngayon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas matapang pang anak kaysa sa magulang, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita mo na kung saan kayang-kaya nilang sumbatan ang kanilang mga magulang. Natandaan natin, magmula no bata tayo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagsakripisyo sa atin ang ating mga magulang. May sakit man sila, pagod, mga alipin ng Allah, na sila ay nagsasagawa ng mabuti para sa atin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi ng Allah na huwag natin sasabihin, o di na kung tayo ay utosan ng ating mga magulang, na tayo ay tumatanggi, tayo ay sumusuway sa kanila. Kumbaga sa kaugali ng mga Arabo na kanilang sinasabi, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun yung inalimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na sabi niya, huwag natin sasabihin sa ating mga magulang na tayo ay sumusuway. Na kumbaga tayo ay nutusan ng ating mga magulang, na tayo ay tumatanggi, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil katotohanan,
ang mga taong gumagawa nun sa kanilang mga magulang ay hindi makakapasok sa paraiso mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maski ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay kanyang nasabi, ang tao na ganun ay hindi makakapasok sa paraiso mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay kanyang labis na napakamahal ang kanyang magulang dahil ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya inalikan ang kanyang nanay ang kanyang nanay sa pisngi, kundi ito ay kanyang inalikan sa paa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ganun din tayo sa ating mga magulang mga alipin ng Allah. Pagkidmatan natin sila ng lubusan tulad ng pagkikidmat nila sa atin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway may nakuha tayong aral mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hanggang dito lang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.